Sa mga oras na ito ay napagtanto ni Songyun na isang baliw na espiritu ang sumanib sa kanyang Blood Heaven Sword, samantala habang iniisip niya ang mga bagay na ito, ay kasalukuyang sinasamo ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mga skeleton warrior upang ihanda sa parating na pakikipaglaban. Sinabi pa nito na ito ang tunay na diwa ng corpse soul fusion. Ngunit habang nasa kalagitnaan pa sila ng pagpuri sa necromancer na ito, ay biglang dumaan si Songyun, at binanggit na ito ay binigyan ng pangalan na massacre ng kanyang mga kasamahan, samantalang ang iba naman sa kanila ay sinabi na kahit napakabata pa nito ay nabansagan na kaagad siya na massacre perpetrator. Ang ilan pa sa mga nakakita sa kanya ay binanggit din kung gaano siya kalakas, at kung paano niya winakasan ang libo-libong mga kalaban nang hindi man lang nagbabago ang kanyang ekspresyon. Kaya dahil sa mga kwentong ito ay napagpasyahan nila na talagang nakakatakot si Songyun, at mas mabuti na lumayo sila sa kanya. Habang nagsisimula ng umalis ang mga necromancer na ito, ay naisip naman ni Songyun na hindi niya gustong marinig ang ganoong mga komento lalo pa at nanggagaling ito sa mga taong pinaglalaruan ang bangkay ng ibang tao. Pagkatapos ng pagkikitang ito ay nagtungo naman siya sa isang bulubunduking parte ng lugar na ito, at sinabi na ang atmosphere sa lugar na ito ay napakatahimik at mapayapa. Ngunit habang tinatamasa pa niya ang katahimikan na ito ng gabi, ay biglang nagsalita ang kanyang espada at nagsimulang magalit dahil inaakala niya na inaasar siya nito. Dahil simula nang nagsalita ang espadang ito ay ni minsan ay hindi siya pinansin ni Songyun. Binanggit pa nito na noong nabubuhay pa siya ang mga tao sa kanyang paligid ay nagpapakamatay magkaroon lamang ng pagkakataon na makausap siya. Sa kabilang banda si Songyun ay medyo naiinis na dahil iniisip niya na napakaganda na sana ng gabing ito, ngunit sinisira ito ng kanyang espada sa pamamagitan ng kanyang nakakainis na mga pinagsasabi. Tila lalo namang nagalit ang espada matapos marinig ang kanyang iniisip, at sinabi pa na ang kanyang madam na ang nakisuyo sa kanya na mag-usap sila, ngunit tinatanggihan niya lamang ito. Dinagdag pa niya na nakaligtas nga siya mula sa impyerno. Ngunit ngayon ay na-stuck naman siya sa isang boring na tao bilang kanyang master. Dahil sa kanyang patuloy na pagsasalita, ay hindi na nakatiis si Songyun at sinabi na hindi siya boring, hindi niya lang gusto na magkaroon ng mga walang kwentang usapan. Tila natuwa naman ang espada, at sinabi na sa wakas ay naisipan na rin itong sagutin ang kanyang mga sinasabi. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakad, ay sinabi niya sa kanyang espada na kaya siya nagsimulang sumagot sa kanya, ay dahil wala nang mga nagbabantay sa kanya sa paligid. Tila nagalit naman ang espada nang marinig ito at tinanong siya kung hindi ba niya alam gumamit ng whispering technique. Sinabi pa niya na dapat ay alam niya ito dahil nagmula rin siya sa kaparehong region kung saan siya nanggaling. Nagtaka naman si Songyun sa sinasabi nito, kaya tinanong niya siya kung ano ang whispering technique na sinasabi nito. Kasunod nito ay tinanong din niya ang espiritu sa kanyang espada, kung isa rin ba siyang challenger noong nabubuhay pa siya. Sinabi naman nito na ang kanyang pangalan noong nabubuhay pa siya ay kilala bilang ang Iron Madam Cheongwo, at kilalang kilala siya ng lahat noong nabubuhay pa siya. Tila hindi naman interesado si Songyun sa mga detalyeng ito, kaya tinanong niya na lang kung hanggang saang floor ang naakyat niya bilang isang challenger. Sinabi naman ng espiritu na ang huling floor na kanyang naakyat ay ang ika-41 at isa na palapag. Matapos marinig ito ay nagulat si Songyun at napangiti dahil kung totoo ito ang mga impormasyon na alam niya ay totoong kapakipakinabang at magiging malaking advantage ito para sa kanya. Ngunit habang iniisip niya ang mga bagay na ito ay may bigla siyang naalala. Naalala niya na kung umabot na siya sa ika-41 at isang palapag, ay maaari na siyang ma-revive bilang administrator, kaya tinanong niya ito kung bakit hindi niya ginawa iyon. Sandaling natigilan ang espada matapos marinig ang tanong na ito, pagkatapos ay galit na sinabi na ano ang karapatan niya na mag-suggest na mabuhay sa kanya bilang isang laptop ng lugar na ito. Dinagdag pa niya na mas masahol pa yon sa kamatayan. Napakamot naman sa ulo si Songyun matapos marinig ang sagot na ito, at napasang-ayon na lamang sa kanyang mga sinasabi. Ngunit matapos niyang gawin ito ay biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Songyun. Saka sinabi na naiintindihan niya na noong nabubuhay pa siya ay isa siyang prominenteng tao, ngunit ngayon ay idiniin niya na isa na lamang siyang soul ego sa kanyang espada. Kaya muli niyang ipinalala sa kanya na huwag itong kalilimutan. Pagkasabi niya nito ay biglang nagpakawala ang espada ng malakas na enerhiya sa paligid,
at saka muling nagsalita ito na sinasabing alam niya ang bagay na iyon. Kasunod nito ay pinagmalaki pa niya na kayang-kaya niyang gampanan ang kanyang parte bilang espiritu ng espadang ginagamit niya. Pagkatapos nito ay tinanong niya si Songyun kung inilalatag na ba niya ang kanilang mga papel sa pagitan nilang dalawa sa pagsasabi nito. Dinagdag pa niya na bagamat hindi niya mailalabas ang buong lakas niya noong nabubuhay pa siya, ngunit bilang isang espiritu at isang henyo ng martial arts at master ng mga spells, ay kahit ano pa ang kanyang hilingin sa kanya, ay maibibigay niya ito bilang kanyang partner. Bilang pagpapakita ng kanyang lakas, ay ipinakita niya ang isa niyang atake sa pamamagitan ng pagpapakawala ng enerhiya sa dulo ng kanyang espada, at matapos nga niyang gawin ito ang mga malalaking puno sa kagubatang ito na nakapalibot sa kanila, ay biglang naputol dahil sa lakas ng ataking ito. Samantala si Songyun, matapos makita ang lawak ng pinsala na nagawa ng kanyang espada ay natuwa, at binanggit na ang nakuha niyang supporter ay tunay na mapapakinabangan. Sa kabilang banda ang espada ng marinig ito ay sinabi na tama lang naman na tawagin siyang supporter, dahil sa huli ay isa lamang siyang kasangkapan. Kasunod nito ay binanggit niya na napansin niya na ang kanyang swordsmanship ay hindi nagmula sa dimensyong ito. Sinabi naman ni Songyun na ang kanyang orihinal na dimensyon ay ang Earth at marahil ay hindi pa niya ito naririnig. Sinabi naman ng espada na marahil ang kanyang dimensyon ay isa lamang minor dimension. Kaya habang iniisip niya ito ay napagtanto niya na maraming panahon na ang lumipas matapos siyang mamatay. Kasunod nito ay binanggit niya na sa kasalukuyang kapasidad ng espada na kanyang sinaniban, ay mabubuhay pa siya ng mahabang panahon. Pagkatapos nito ay sinabi niya na mayroon nang nagmamasid sa kanila, at matapos ngang sabihin ito, ay makikitang dumating na mula sa kanyang likuran si Reniel, na tila natataranta pa. Habang tinatawag si Songyun, tinanong naman ni Songyun kung ano ang dahilan ng pagpunta niya sa kanya sa ganitong oras. Humingi naman ng paumanhin si Reniel sa pag-istorbo sa kanyang pagsasanay, ngunit ipinahayag din niya na sa sandaling ito ay nagkaroon ng emergency sa kampo, dahil kasalukuyang inaatake sila ng mga kalaban. Dinagdag pa niya na ang mga combat priest at elite force ng buong religion ng kalaban ay kasama ng mga ito. Samantala si Songyun nang marinig ito, ay sa halip na mabahala sa kanilang sitwasyon, ay natuwa pa dahil naisip niya na magiging interesante na ang mangyayaring labanan. Naisip din niya na kaya ito tinawag na Tower of Ordeals, ay dahil hindi siya binibigyan ng pagkakataon nito na magpahinga. Pagkatapos isipin ito ay sinabi niya kay Reniel na ilahad sa kanya ang mga detalye tungkol sa elite force na kasalukuyang ng ambush sa kanila, at habang tumatakbo patungo sa battlefield, ay sinabi ni Songyun na agad siyang sasali sa labanan na magaganap. Samantala sa battlefield ay kasalukuyan ng nasa mainit na paghaharap ang mga mercenary at ang mga sundalo ng kalaban. Ang ilan pa nga sa kanyang mga kakampi ay binabanggit na kailangan nilang protektahan ang mga priest dahil yon ang pinupunteriya ng mga kalaban upang mapawalang bisa ang mga necromancy spells ng mga ito. Samantala ang mga priest na kasalukuyang nakukorner na ng mga sundalo ng kalaban ay napapamura dahil sa ginawang pag-ambush sa kanila ng mga ito. Habang patuloy na papalapit si Songyun sa battlefield, ay napansin niya na kung ikukumpara sa naunang naging laban ang bilang ng mga sundalo ng mga ito ay hindi ganoon kataas, at mga nasa ilang daan lamang. Ngunit napansin din niya na ang bawat isa sa mga ito ay mas mataas ang kalidad kung ikukumpara sa mga nauna. At higit sa lahat ay napansin din niya na ang karamihan sa mga ito ay gumagamit ng mga kapangyarihan tulad ng divine energy. Habang nagpapatuloy ang labanan ng dalawang panig, ay makikita na halatang nananalo na ang mga kalaban, at isa-isang pinapatay ng mga ito mga mercenary na kanyang kakampi. Sa kabilang banda sa Reniel matapos makita ang pangyayaring ito, ay sandaling natulala, at hindi maunawaan kung ano ang nangyayari sa lugar na ito. Dagdag pa nakakaramdam din siya ng matinding kapangyarihan na nagmumula sa kanyang mga kalaban. Ngunit habang iniisip pa niya ang mga bagay na ito, ay may biglang humawak sa kanyang balikat, at ito ay walang iba kundi si Songyun. Sinabi nito sa kanya na kung pwede ba siyang humingi ng pabor sa kanya. Tila nagtataka naman ang babae kung anong pabor ang gusto niyang hingin sa ganitong pagkakataon. Sinabi naman ni Songyun na kahit gaano pa kalakas ang mga kalaban, at kahit gaano pa maging desperado ang sitwasyon ay ma-appreciate niya kung magtitiwala siya sa kanya ng lubusan.
Pagkatapos nito ay ngumiti siya, at sinabi kay Reniel na sinabi niya ito dahil siya ay nagtitiwala din sa kanya. Si Reniel matapos marinig ang pahayag na ito, ay bahagyang namula ang mukha, at kasunod nga nito ay iniutos ni Songyun sa kanya na magtungo sa mga priest, at protektahan ang mga ito. Dahil ang holy war na ito ay maipapanalo lamang nila sa tulong ng mga priest. Tinanggap naman ni Reniel ang utos, at agad na umalis patungo sa mga priest upang protektahan sila ng kanyang buong determinasyon. Kasunod nito ay lumabas ang mga mensahe, at binabanggit dito na si Mercenary Renier ay nagpapakita ng matinding paghanga sa kanya, kaya dahil dito ay binati siya ng system dahil nakumpleto na niya ang kanyang special task, na object of admiration. Binanggit din na ang moral ng mga troops ay dumoble, at sa tulong ng pagkumand sa kanila ang formation ng kanilang hanay ay hindi masisira. Binanggit din na ang karagdagang mga reward para sa trial na ito ay matatanggap niya pag natapos na niya ang ika-15 floor trial. Sa sandaling maghihiwalay na ng kanilang landas si Reniel at si Songyun, ay sinabi ni Reniel sa kanya na hinihiling niya na swertehin siya sa laban na ito. Dinagdag pa niya na kung magkikita sila ulit ng buhay, ay ililibre niya siya ng inumin. Ngumiti naman si Songyun matapos marinig ito, at sinabi na nakakatuwang pakinggan iyon, kaya sinabi niya sa kanya na gumawa sila ng magagandang kwento habang nakikipaglaban sila. Pagkasabi niya nito ay inactivate niya ang kanyang skill na Shadow Wolf Steps. Ang skill na ito ay isang movement technique na hinango sa legendary creature na Shadow Wolf. Ang epekto nito ay ang kanyang basic movements ay nagiging mas epektibo, at kung na-activate na ang skill ang lahat ng kanyang mobility, ay tataas ng 40%, at ang kanyang presensya ay tuluyang mawawala. Dinagdag pa nito na sa mga madidilim na lugar ang kanyang mobility ay dodoble. Sa sandaling ito ay nasa kampo na ng mga kalaban si Songyun, at habang lumalampas pa siya sa kanyang mga kalaban ay hindi siya napapansin ng mga ito, ngunit sa sandaling makalampas na siya sa kanila, ay agad na napapaslang ang mga kalaban na kanyang nalampasan, na hindi man lang nalalaman kung ano ang tumapos sa kanila. Samantala habang natutulala pa ang isa sa mga pinuno ng kalaban, at iniisip kung ano ang nangyayari, ay biglang sumulpot si Songyun sa kanyang likuran, at iniisip na pagsisisihan ng mga kalabang ito na umatake sila sa gabi. Sa kampo ng kanyang mga kakampi ay nag-uutos ang isa sa mga pinuno na panatilihin ang kanilang mga posisyon, dahil sa mga oras na ito ay napasok na ng mga kalaban ang kampo. Habang patuloy na napapaslang ang karamihan sa mga kakamping sundalo, ay nagpapatuloy naman ang mga kalaban at tinatangkang maabot ang sentro ng kampo, kung saan naroroon ang mga healers at mga priest na sumusuporta sa buong kampo. Sa sandaling ito ay lumabas ang vice commander ng mga mercenary, at sinubukang pigilan ang isa sa mga kalaban. Habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na sa mga tauhan niya na huwag magpanik, at panatilihin lamang ang kanilang formation. Dahil kung maghihiwa-hiwalay sila ay magiging mas madali silang matatalo ng mga kalaban. Habang sinasabi pa niya ang mga utos na ito, ay bigla siyang tinamaan sa sikmura ng kanyang kalaban, at habang sumusuka siya ng dugo ay napapamura siya dahil tila na-overpower na sila ng kanilang mga kalaban. Samantala habang nasa kalagitnaan ng mapanganib na sitwasyong ito, ay makikitang mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon si Reniel, at nang siya ay makalapit na sa kanya ay mabilis nitong iwinasiwas ang kanyang espada patungo sa kalaban na umaatake sa Vice Commander, at pagkatapos niyang gawin ito ay nakita ng Vice Commander na nahati sa gitna ang kanyang kalaban, habang gulat na gulat pa ito sa nangyari, ay agad niyang napagtanto na tinulungan siya ng kanilang commander. Sinabi naman ng commander sa kanya na narinig niya itong nagrereklamo ng matamaan siya ng kanyang kalaban. Tumawa naman ang lalaki, at sinabi na hindi iyon totoo, dahil nagasgasan lang naman talaga siya ng kalaban. Kasunod nito ay nag-ipon ng kanyang hininga ang commander, at sa isang malakas na sigaw ay iniutos niya sa lahat ng kanyang mga tauhan na mag-regroup. Kasunod nito ay lahat ng mga mercenary na malapit sa lugar ay napalingon sa kanya. Pagkatapos nito ay nagsimula na siyang magbigay ng mga utos sa kanila. Una ay inutos niya sa lahat ng mga tanks na manatili sa kinaroroonan nila, habang ang iba'y umatras patungo sa likuran. Kasunod nito ay bumuo ng isang defensive barrier ang lahat ng mga tanks, samantalang ang mga archers naman ay nasa likod nila upang sumuporta sa pag-atake sa mga kalaban,
ang mga melee dealers naman ay nasa bandang likuran, at pinoprotektahan ang kanilang mga healers. Matapos ang pagkuman sa lahat ng mga sundalong ito, ay lumabas ang mga mensahe na binabanggit na ang special task na Object of Admiration ay na-activate na. Binanggit din na dahil si Reniel ang siyang nagkukuman sa lahat ng mga sundalo, ang moral ng mga kakampi niya ay tumaas ng 3 beses, at dahil sa kanyang leadership ang formation na kanilang binuo ay hindi basta-basta masisira. Kasunod nito ay pinakita kung gaano kasolid ang nabuo na formation ng hanay ng mga grupo ni Reniel, samantala ang mga kalaban nang makita ito ay hindi na nagulat, at sinabihan pa sila na ang mga insekto na tulad nila ay kahit gaano pa sila mag-struggle, ang tagumpay sa Holy War na ito ay mapupunta pa rin sa kanila. Kasunod nito ay agad na sumugod ang mga kalaban patungo sa formation na binuo ni Reniel, at sa sandaling lumapit na sila sa kanila, ay pinakawalan na ng mga sundalo ang kanilang mga palaso na direktang tumama sa mga kalaban. Habang nangyayari pa ito ay nag-utos ang kampo ng mga kalaban na ang i-priority nilang patayin ay ang babae na nasa gitna na si Reniel. Pagkatapos marinig ang utos na ito ay puwersahang sinalakay ng mga kalaban si Reniel. At dahil dito ang mga tangke ay nahihirapan ng pigilan ang pag-atake ng mga ito. Sinabi naman ng ilang sundalo na nasa likod kay Reniel na hindi na magtatagal ang kanilang mga tangke, kaya nakiusap sila sa kanya na hayaan na rin silang lumaban. Hindi naman ito pinayagan ni Reniel, at sa halip ay iniutos niya na panatilihin ang formation, dahil ang kanilang prioridad ay ang protektahan ang mga priest. Kaya iniutos niya sa kanila na panitilihin ang posisyon at magpakatatag. Ngunit sa isip niya ay sinasabi niya sa kanyang sarili na konting tiis na lamang, at darating na si Songyun. Kasunod nga nito ay makikita na lumitaw na si Songyun sa likuran na bahagi ng grupo ng mga kalaban, at sa sandaling ito ay inactivate niya ang skill na Steps of the Dark Wolves. Matapos nga niyang gawin ito ay sinimulan niyang atakihin ang mga kalaban mula sa likuran, at nagtataka pa ang mga ito kung paano siya nakarating dito. Ngunit hindi na sila binigyan ng pagkakataon ni Songyun na makapag-isip, dahil habang nanlilisik ang kanyang mga mata, ay agad niyang pinaslang ang lahat ng kanyang madaraanan. Dahil dito ay mabilis na nauubos ang mga kalaban, at sa pagkakita nito ay labis na natuwa sa Reniel dahil hindi siya nabigo sa pagtitiwala sa kanya. Makalipas pa ang ilang sandali, ay makikitang gumawa na si Songyun ng lubid na gawa sa kanyang mana, at ang mga natitirang buhay na kalaban ay itinali niya gamit ito. At dahil dito ay muli silang nagwagi sa sagupaan nilang ito. Sa mga oras na ito ay narinig ni Songyun na muling nagsalita ang espada, at sinabi nito na ang paggamit nila ng distress signal sa panahon ng hindi emergency ay nakakairita. Ngunit sinabi rin niya na na-appreciate niya kung paanong walang awang pinatay ng kanyang mga kakampi ang kanilang mga kalaban. Samantala si Songyun ay tila nagtataka kung ano ang kanyang nakikita na tila pulang sinulid sa kanyang harapan. Kasunod nito ay narinig niya ang espada na sinabi na kung siya ay nabuhay sa martial world ay maaari siyang naging malakas na kontrabida o sorcerer, dahil dito ay nanghihinayang siya. Sa kabilang banda ng matunton kung saan nagmumula ang kulay pula na strands ng magic ay napagtanto niya na ito ay tinatawag na Whispering Wind at ginagamit ito upang mag-transmit ng boses gamit ang magic control. Samantala ang espada nang mapansin na nagagawa na niyang gamitin kaagad ang teknik na ito, ay nagulat kung gaano kadali niyang na-master ang teknik. Sinabi naman ni Songyun na hindi naman iyon nakakamangha, dahil para sa kanya ang ganitong klaseng magic ay magagamit ng kahit sino. Sinabi naman ng espada na kung susundan ang kanyang logic ay kalahati ng mga tao sa martial world ay mga official na. Ngunit sa huli ay hindi na rin siya nagtaka kung paano niya ito nagawa. Dahil kung bibilangin ang mga tao na may kakayahang isamon ang kanyang kaluluwa, ay nasa mga 7 lamang ang mga ito, kasama na si Songyun. Sa pagkarinig nito ay wala nang nagawa si Songyun kung hindi sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng espada na mayroon na namang nagaganap na kaguluhan na nangyayarian, na muna niyang mag-ipon ng kapangyarihan ang espada. Sinabi naman ni Songyun sa kanya na kung sakaling kailanganin niya siya ay tatawagan na lamang niya siya. Sa sandaling ito ay isang lalaki ang lumapit sa kanya, at tinawag siya. Nang tingnan ni Songyun kung sino ito ay nakita niya na isa itong binatilyo, at hinihiling nito sa kanya na sumama siya sa kanya. Dahil sa sandaling ito ay sinamon siya ng kanilang archbishop.
To be continued sa Season 3 Part 6. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.